ating ginagalang-galang na Korte Suprema, kami nananawagan sa inyo, gawan po ninyo ng paraan, magtulungan tayo upang maharap ang pag-apoy kay Boying Rimulya sa Ombudsman. Hindi po papayag ang sambayan ng Pilipino, sapagkat pag nangyari yun, patuloy lamang ginagago ang mga ordinaryong Pilipino habang sila ay nagpakasasasa sa kaba ng bayan na pinaghihirapan ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi po tayo papayag na patuloy silang magnakaw sa kaba ng bayan habang ang mga ordinaryong Pilipino ay lubog na sa baha ang kanilang mga bahay, namamatay sa mga sakit dahil nakapila sa ospital na dapat may pera na gobyerno ang ginagamit dyan. Huwag ninyong gamitin ang Intel Fund para subaybayan kami nakikipaglaban para sa bayan. Mga putang ina kayo! Gamitin ninyo ang Intel Fund na yan para subaybayan ang mga politikong magnanakaw. Sila ang ulihin ninyo, hindi ang mga ordinaryong Pilipino. Tandaan ninyo, nasaan ba ang loyalty ninyo? Nasa konstitusyon o sa kaba ng bayan? Tandaan ninyo, sinumpaang salaysay ninyo na protektahan ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang sambayan ng Pilipino ay naghihirap dahil sa kapabayaan ng ating mga gobyerno. Dahil sa kapabayaan ng mga putang inang mga politiko. Kaya mga kababayan, huwag kayo matakot, magsalita kayo, panahon na upang ilabas ninyo ang inyong galit at sama ng loob sa mga hayop na politikong na ating binuto. Tama! Kung kasalanan ang ipanalangin na mamatay kayo, isasanla ko ang kaluluwa ko kay Satanas. Panalangin ko na sana kasama si Boying Rimulya ay babangutin bukas. Sana hindi na kayo magising. Mga putang nila nyo. Salamat. Ganda ng... At di mo ka na magsalita. Gano'n pala. Laban sa'yo. Mas mabilis padalhan ng subpina at tuwaran ang kagaya nating mga ordinaryong Pilipino kaysa dun sa mga putang inang magnanakaw gaya nila Martin Romualdez, nila Zaldico, Martin Romualdez, BBM. Kung inaakala mo na mapapatahimik mo ko dahil sa warrant of arrest o subpina, nagkakamali ka dyan. Hanggat buhay ako, kahit nasa loob ako ng kulungan, bibirahin ko pa rin kayo mga politiko, kayong mga magnanakaw kayo. Tandaan nyo yan. Yan si Rimulya, hindi yan pwedeng maging ombudsman. Kasi bayaran yan at puta si Boying Rimulya. Hindi pwedeng maging ombudsman ng isang politiko o isang bayaran gaya ni Boying Rimulya. Tapos papaupuin mo sa ombudsman, sino si Rimulya? Para ano? Para wala nang humadlang sa lahat ng plano nilang pagnanakaw sa kaba ng bayan. Mapapadali ang pag-impeach kay Sara. Mapapadali ang lahat ng pagnanakaw nila. Yan ang plano nila kung bakit gusto niya magpa-appoint yan sa ombudsman. Yang si Rimulya. Magnanakaw yung tuta na yan eh. Ayun, kung may kinakala nyo na mapapatahimik nyo ko dahil sa mga subpina na yan, dahil sa mga warrant na yan, nagkakamali kayo. Eto, nandito pa ako, hindi ako nakulong. Yung mga loyalista, mga basher dyan, sinasabi niyong himas Rias, hindi akong maghihimas ng Rias. Okay? Oo, himas cellphone. Hindi ako maghihimas ng Rias na yan. Ba't ako makukulong? Hindi naman ako magnanakaw. Tama! Di ba? Ang bilis nilang na-trace kung nasaan si Alice Guo noong hinahanap nila. Di ba? Ang bilis nilang mahanap si Kibuloy. Ang bilis nilang ninakaw si PRRD. Pero bakit ang hirap ipakulong at ipatawag si Zaldico, Martin Romualdez at ang mga iba pang politikong magnanakaw? Yan. Di ba? Tapos ako ipapasumpinan nyo, magnanakaw ba ako? Pero kahit gano'n, nagpapasalamat pa rin ako sa DIDG kasi kahit papano sila ay CIDG ba? Yes.
kahit pa paano, nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Isang karangalan sa akin ay patawag ako, isang karangalan sa akin na makulong ako dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan. Hindi nakakahiya sa isang tao na makukulong o mamamatay dahil sa pakikipaglaban niya para sa kanyang bayan at sa kanyang karapatan. Pero nakakahiya na tumakbo kang politiko, wala kang serbisyo kung hindi pagnanakaw lang ang ginawa mo. Yan ang nakakahiya. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mamatay ang magnanakaw! Mamatay! Yan. Sino pa? Abang si Ate Sean. Wala din. Kakain muna ako kay gutom na ako. Kapi lang ang nainom ko. Maraming salamat sa taga DIDJ kasi kahit pa paano binigyan niyo ko ng kopi. Maraming salamat sa inyo. Kain ka muna. Mabuhay tayo. Kain muna. Una sa lahat, tutol ako na maging ombudsman si Rimulya Boy Rimulya kasi ang pagiging ombudsman kasi hindi yan pwede sa mga politiko o may mga kamag-anak dyan sa politiko o isang bayaran na kagaya ni Boy Rimulya. Kasi ang ombudsman independent yan ang dapat mag-imbestiga doon sa mga magnanakaw. Ngayon, kaya gusto ni Boy Rimulya na magpa-appoint dyan sa ombudsman para yung mga magnanakaw, salmi ko at ang mga amo na magnanakaw ay mailayo dito sa mga nakawan sa gobyerno at ang ipopresida nila para mapura yung mga Duterte na alam naman natin na sila ang nagpaganda sa ating bansa. Yan yung purpose ni Boy Rimulya. Kasi si Boy Rimulya, tutayan eh. Tutayan. Kahit isang truck pa ang supina o warranty padala ninyo, sasabihin ko na si Boy Rimulya tuta at hindi siya pwedeng maging ombudsman. Oo. Tumututol. Talagang tutulong kami. Nakakahiyaya naman po sa isang public servant na mamumuno ka, yung pinamumunuan mo ay ayaw sa'yo. Okay, nakakahiya. So, hindi kami titigil. Kasi talagang tutol kami na maging ombudsman yan si Boy Rimulya. Hindi siya pwedeng maging ombudsman. Kasi siya, bata-bata siya ni BBM, bayaran si Rimulya eh. Tapos ngayon iuupo mo sa ombudsman para ano? Para mapabilis ang process ng impeachment, ipapasa BP Sara para mapigilan siyang tumakbong presidente sa 2028. At maprotektahan itong tatlong mga buhaya na magnanakaw sa gobyerno. Tama. Yan yung purpose kung bakit niya gustong makuha itong ombudsman na posisyon. Yan po. Sir, ano yung name nyo? May pangalan nyo? Part 8 mga wilan. Yes po. Yan po, mga kababayan ko dyan, akala nyo nakulong ako, hindi ako nakulong, andito pa ako, inimbestigahan lang ako, nagtanong lang sila, yun, nagtanong lang sila, sinagot ko naman yung mga tanungan nila, so walang ano na, pwede nila akong kasong kasi sinagot ko yung mga question sa akin, lahat ng mga sinagot ko. So wala silang karapatan na kasuhan nila ako, kasi sinasagot ang mga katanungan nila. So ipapatawag pa tayo ulit. Pero huwag tayong mag-alala, patuloy lang tayong lumaban. Hindi nakakahiya sa atin na mamatay tayo, makulong tayo, dahil sa pakikipaglaban natin sa mga politikong magnanakaw. Mas nakakahiya yung mga politiko na binoto ng maraming tao para maglingkod, yun pala ang ginawa niya, magnakaw. Kahit muna ako, thank you.